Ang lihim ng lumang mansyon, Chill Thrill Tales. Ang lumang mansyon sa gilid ng bayan ay matagal nang abandonado. Ang dati nitong marangyang harapan ay natatakpan na ng mga baging at pagkasira, at may mga lokal na alamat na nagsasabing may mga kakaibang ingay at multong nagpakita na siyang nagtaboy sa huling mga nanirahan dito. Iilan lang ang nangahas na lumapit, ngunit para sa mga naglakas loob, ang mga kwento ay may kaakit-akit na kababalaghan. Isang malamig na gabi ng taglagas, isang grupo ng mga kabataan na puno ng tapang at hangaring patunayan ang kanilang lakas ng loob ang nagpasya na pasukin ang mansyon. Tahimik silang naglakad sa masukal na daan at binuksan ang pintuang kahoy na kumakalansing. Ang kanilang mga flashlight ay bumabasag sa makapal na dilim sa loob. Sumayaw ang mga alikabok sa mga sinag ng ilaw at ang hangin ay mabigat na may amoy ng amag at pagkabayaan. Naghiwalay sila upang mas mabilis matuklasan ang mansyon. Ang kanilang mga yapak ay umuugong sa walang laman na mga pasilyo. Ang mga lumang larawan na tila sumusunod sa kanilang galaw ay nakalinya sa mga dingding at ang mga sahig ay umaalulong sa ilalim ng kanilang bigat. Isa-isa, siniyasat ng mga kabataan ang mga silid, natutuklasan ang mga kupas na kasangkapan, mga basag na salamin, at mga sirang alaala ng nakalipas na panahon. Sa isa sa mga silid sa itaas, nakahanap si Emily ng isang lumang talaarawan. Ang balat nitong pabalat ay marupok na at ang mga pahina ay naninilaw sa katandaan. Umupo siya sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay bumabagsak sa kanyang balikat at nagsimulang magbasa. Ang talaarawan ay pag-aari ng isang dalagang nagngangalang Abigail na nanirahan sa mansyon mahigit isang siglo na ang nakalipas. Ang mga tala ni Abigail ay nagsasalaysay ng kalungkutan, ng mga kakaibang ingay sa gabi at ng isang misteryosong anino na nakita niya sa dilim. Habang nagbabasa si Emily, lumamig ang hangin at narinig niya ang mahihinang bulong na parabang ang mga pader mismo ay may gustong iparating. Samantala, ang kanyang mga kaibigan ay may kani-kanilang nakakakilabot na karanasan. Isang binata ang nakakita ng aninong dumaan sa kanto, habang ang isang dalaga ay nakaramdam ng malamig na kamay na humaplos sa kanyang braso. Bigla, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa mansyon at nagmadali ang grupo upang magtipon-tipon. Nasa grand foyer sila nang magkita-kita, takot ang nakaukit sa kanilang mga mukha. Makapal ang tensyon sa hangin at nagpasya silang oras na para umalis. Ngunit habang sila'y papalabas na, biglang sumara ang pinto, ikinulong sila sa loob. Nagkaroon ng takot habang sinusubukan nilang buksan ang pinto, ngunit hindi ito mabuksan. Lumakas ang mga bulong at ang mga anino ay tila papalapit sa kanila. Hawak ang talaarawan na pagtanto ni Emily na ang mga lihim ng mansyon ay hindi dapat ginulo. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina, naghahanap ng paraan upang makalabas. Sa huling entry, isinulat ni Abigail ang tungkol sa isang ritual upang patahimikin ang mga espiritu na nagmumulto sa mansyon. Wala nang ibang pagpipilian, nagtipon si Emily at ang kanyang mga kaibigan ng mga bagay na inilarawan sa talaarawan. Isang pilak na salamin, isang kandila at isang piraso ng alahas ni Abigail na natagpuan sa isang tagong drawer. Ginawa nila ang ritual, nanginginig ang mga tinig habang binibigkas ang incantation. Nayanig ang mansyon at sa isang sandali, ang lahat ay tumigil. Pagkatapos, bumukas ang pinto at pumasok ang malamig na hangin, para bang huminga ng malalim na buntong hininga. Hindi na nag-atubili ang mga kabataan, tumakbo sila palabas ng mansyon at hindi na lumingon. Pagkalipas ng mga taon, nanatili pa rin ang mansyon, ang mga lihim nito ay hindi nagalaw. At kahit na lumaki at nagbago na ang bayan, walang sino man ang nangahas na pumasok muli. Para sa mga nakarinig ng mga bulong, alam nilang mas mabuting iwan ang mansyon. Ang nakakatakot nitong presensya ay isang paalala ng kadilimang nagtatago sa mga nakalimutang lugar.